Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kaniyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kaniyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng kaniyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, "Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon," at sisimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapag-imbabaw. Dooy tatangi siya at mangangalit ang kaniyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaliwanag po ng paalala sa atin ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Maging handa kayo at magbantay sapagkat hindi ninyo alam ang araw at oras ng pagdating ng Anak ng Tao. Madalas, kapag pinag-uusapan o iniisip natin ang salitang pagbabantay, ang naiisip agad natin ay ang pag-aabang sa posibleng pagnanakaw o sa pagdating ng panganib. Ngunit sa konteksto po ng ating pananampalataya, ang pagbabantay ay ang tapat at tuloy-tuloy
na pagtupad sa ating tungkulin ng may pag-ibig at pag-asa, gaano pa man katagal ang paghihintay. Wala nang mas magandang halimbawa ng ganitong uri ng pagbabantay, paghihintay at katapatan maliban sa buhay ni Santa Monica. Kaya naman, akmang-akma ang Ebanghelyo sa paggunita natin sa kapistahan ni Santa Monica. Si Santa Monica po ay kilala bilang isang huwarang ina dahil sa walang maliw niyang pagdarasal para sa kaniyang asawa at anak upang makarating sa rurok ng kabanalan. 3 krus ang tiniis ng mabuting santa. Una, ang kaniyang biyanang mabagsik. Ikalawa, ang kaniyang malupit na asawa. At ikatlo, ang kaniyang anak na noon ay nalugmok sa kasalanan. Alam po ninyo mga kapatid, mahigit 1 dekatang nagdasal at lumuha si Santa Monica para lamang sa pagbabalik loob ng kaniyang asawang si Patricius at ng kaniyang anak na si Agustin, na noon kapwa na nalahis at nabuhay sa kasalanan. Hindi sumuko si Santa Monica, tulad ng tapat at matalinong alipin sa Ebanghelyo. Hindi sinabi ni Santa Monica sa kaniyang sarili, "Naku, matatagalan pa ang pagkilala siguro ng aking asawa at anak sa Diyos, kaya bibitaw na lang ako sa aking pananampalataya." Ano ang ginawa ni Santa Monica? Nanatiling buhay ang kaniyang pag-asa. Patuloy at walang patid ang kaniyang panalangin at nagtiwala siya sa tinatawag nating tamang panahon ng Diyos. Dahil sa kaniyang matinding pagdarasal at tiwala, kinalaunan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaniyang asawa at anak. Sa napakahabang panahon ng paghihintay, ang kaniyang asawa nabinyagan bago namatay, at ang kaniyang anak, nakilala natin, si San Agustin, hindi lamang basta nagbalik loob, kung hindi naging isa sa pinakadakilang banal at doktor ng ating simbahan. Ngayon, masasabi nating hindi sumuko si Santa Monica, bagamat malalim na ang sugat ng pagsubok sa kaniyang buhay. Nanatili siyang nagtitiwala. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Si Santa Monica nanatiling nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya 3 mahahalagang hamon ang itinuturo sa atin sa araw na ito. Una, binabalaan tayo ni Jesus laban sa pagiging masamang alipin. Ang taong nagpapakakampante, nakakalimot sa tungkulin at nag-iisip, "Nako, matagal pa ang paghuhukom o pagdating ng Panginoon." Kaya imbis na ayusin ang buhay, nilulunod ang sarili sa layaw at pag-aaksaya sa buhay. Ikalawa, para sa mga magulang, huwag po tayong mapapagod magdasal para sa ating mga anak
at mahal sa buhay, lalong-lalo na kung sila ay naliligaw ng landas. Ang inyo pong panalangin ay hindi nasasayang. Lagi ko nga pong sinasabi, ipinagkakaloob ng Diyos ang mga mabubuting hinihingi at hinihiling natin sa Kanya. Matuto lamang tayong maghintay sa tamang oras at sa tamang pagkakataon. At ikatlo, para sa ating lahat, ang ating araw-araw na buhay ay isang tunay na paghahanda. At ang tunay na nakahanda ay ang taong ginagampanan ng maayos ang kaniyang responsibilidad sa pamilya at sa kapwa, at higit sa lahat, ang kaniyang tungkulin sa Diyos at sa simbahan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hilingin natin sa pamamagitan ng mga panalangin ni Santa Monica na bigyan din tayo ng biyaya ng pagtitiyaga, pananampalataya at patuloy na pagbabantay sa ating buhay espiritual. Naway matagpuan tayo ni Jesus Nazareno na tapat na naglilingkod at nagmamahal sa Kaniyang muling pagbabalik. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.